So yun mga kabiyahit, mga kasowerd, at nandito na nga tayo sa tulay ng Santa Cruz. At ito nga, ipapakita ko sa inyo yung kaganapan ng ilog ng Santa Cruz mga kabiyahe. Medyo mataas-taas na rin siya, pero hindi pa naman ganun kataasan ngayon. Medyo malakas na rin yung agos. Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasowerd, good morning at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon ay iikot tayo dito sa bayan ng Santa Cruz para i-update ang bagyo, ang signal number 1 na bagyo dito po sa Santa Cruz, Laguna. At tignan natin yung sa mga lansangan dito sa Santa Cruz, ang mga lugar kung saan binabaha mga kabiyahe. So samahan nyo ako para i-update sa inyo yung mga lugar dito sa amin sa Santa Cruz, Laguna mga kabiyahe. Alright, so dito mula sa amin, iikot tayo sa highway Bagong Bayan, Calyos, para makita nyo kung ano pa yung mga lugar na baha dito sa amin. Alright. Yo. Natin mga kabiyahe kung ano bang mga naging epekto ng bagyong Christine dito sa Santa Cruz, Laguna. At ngayon iikot tayo dito sa bayan at pupuntahan natin yung mga lugar na dating binabaha at titignan natin kung ngayon ay baha na ba o hindi pa. Medyo kaninang madaling araw ay may kalakasan na rin ng ulan at walang humpay, pero ngayon medyo madilim, pero dito tayo magsisimula sa highway mga kabiyahe. Pero sa kabilang side, kung makikita nyo sa kaliwa ay may tubig na. Sobrang dilim. At malakas yung hangin mga kabiyahe. Naman natin sa bandang Gati na
may bagyo dito sa amin. Doon kasi ay medyo mas mababa yun kaysa rito sa highway ng Patimbaw. Pa rin bumibiyahe na bus. Yan yung mga biyaheng Maynila, mga kabiyahe. Kasi nga hindi naman ganun katagalan yung yung pag-ulan, hindi rin ganun kalakasan. Ay eto medyo may pagbaha na rito sa may Bubukal. Eto sa may Jollibee, tapat din ng McDo. Dito sa Barangay Bubukal. Dito naman tayo sa Barangay Gati, dito sa may Sunstar Mall. Ayan dito wala pa. Kasi ito nga, ginagawa nga ng paraan at patuloy yung construction ng drainage canal para nga dun sa pagbaha. Ito yung binabaha itong lugar na to pagka yung umuulan, mga kabiyahe. So siguro ngayon nakakatulong tong yung ginagawang drainage canal. At ito dito nagsisimula at meron na ring pagbaha. Pero passable pa naman sa mga sasakyan dahil mababa pa yung tubig, mga kabiyahe. So babalik na tayo at sa ibang lugar naman tayo iikot, mga kabiyahe. Ito pa lang yung may baha rito na konti. So diretso na ulit tayo, mga kabiyahe, sa ating mga pupuntahan, at para may update ko nga sa inyo yung mga lugar dito sa Santa Cruz, Laguna. At dahil tayo ay isa rin sa dinaanan ng Bagyong Christine, at dahil bukas pa ang landfall ni
Bagyong Christine ay dito i-update muna natin yung mga lugar na ngayon ay medyo may pagbaha. Ito siguro nadala to tong mga barrier, nadala pa tabi. Tingnan naman natin sa barangay Bagong Bayan kung meron na rin pagbaha na nagaganap. At dahil nga sa isa rin ang barangay Bagong Bayan sa binabaha tuwing may bagyo, ay puntahan din natin. Highway ng Barangay Bubukal, mga kabiyahe. At kakaliwa tayo dito para shortcut papuntang Bagong Bayan. Shortcut ng Bagong Bayan. Mga kabiyahe, yun ang sabi kasi malakas yung bagyong Christine. At ang lalawigan ng Laguna ay isa sa dadaanan ng bagyo, at kaya tayo ay merong signal number 1. Yan, ito may pagbaha na rin pala, mga kabiyahe, pero passable pa rin. Passable pa rin sa mga sasakyan dahil medyo mababa pa rin. Ito, medyo may pagbaha na nga. At pag tumagal-tagal pa to, mga kabiyahe, ay malamang hanggang hapon ay mataas na siguro tong baha rito, mga kabiyahe. Kaya ito, sa Bagong Bayan ay medyo may pagbaha na rin. Sa mga barangay kung ano ba yung mga lugar at mga barangay na may pagbaha na ngayon. At dito na nga tayo sa Barangay Calyos. Mga kabiyahe ay yung mga lugar na
mababa pa yung tubig. Dahil nga sa hindi ganun katagalan yung pag-ulan, hindi naman ganun kalakasan yung pagbuhos ng ulan, kaya siguro hindi kagad nagbaha dun sa tapat ng sa Star Mall, sa Katip, sa Bubukal, at dito sa Barangay ng Matimbaw sa highway. Medyo kakaunti pa yung sasakyan dahil ang oras natin ay alas 7 ng umaga at hindi pa naman ganun kalakasan yung pag-ulan. At sana ay hindi na lumakas yung ulan. Sana ganito na lang, makulimlim, ambon, pero wag na sanang umulan para yung nakita natin kanina na may pagbaha ay hindi na tumakas ang tubig. Dito tayo sa Monserrat, tignan natin dito, kasi ang Monserrat ay isa rin sa mga barangay na binabaha pagka yung may mga bagyo at malalakas yung ulan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na binabaha pagka yung may pag-ulan dito sa sa Santa Cruz at sa Laguna. Ito, Monserrat kaagad yung unang-unang apektado. Hanggang saan ang tubig ang may baha. Ito. Mga kabiyahe, pero nyo, ilang araw pa lang na umuulan ay ganito na kaagad yung sitwasyon dito sa Monserrat, talagang baha kaagad dahil ito nga ang pinakamababang lugar at pinakamababang barangay dito po sa Santa Cruz. Medyo malalim na siguro doon, hindi tayo makadiretso. Sorry po. Ayan. So ito mga kabiyahe, yung lugar nila dahil sa ilang araw pa lang na umulan ay talagang may pagbaha na kaagad. Dito nga, tingnan natin mga kabiyahe, yung hanggang saan ng tubig. mukhang malalim na rin. Saan? Na rin mga kabiyahe, medyo
medyo palalim na ng palalim. Kailangan na siguro natin bumalik mga kabiyahe. Medyo mataas yung tubig. Baka hindi kayanin ng motor natin. Woo! At magtungo naman tayo sa Santo Angel. At isa rin naman ang Santo Angel sa sa binabaha tuwing may bagyo at may pag-ulan. Oh, astig. Oh, di ba? E-bike yan. Oh, di ba? E-bike lang sa kalam. Ganoon nyo ha. E-bike yun, nilulusog sa baha. Grabe. Papunta na nga tayo ngayon sa Barangay Santo Angel Central. At isa rin naman ang Barangay Santo Angel Central sa mababang lugar. At dahil kalapit lang siya ng Musarat, kaya pagbaha sa Musarat ay may pagbaha na rin dito sa Santo Angel. Sa ngayon mga kabiyahe ay ito pa lang yung may baha dito sa Musarat, sa Santo Angel Central. Ito yung subdivision ng Jamaica. Natin sa palengke. Tingnan na tubig eh. Dito naman tayo ngayon papunta naman tayo ngayon ng palengke ng Santa Cruz. Tingnan natin kung anong sitwasyon ng palengke. Medyo may pagtaas na ng tubig sa ilog. Hindi pa naman ganun kalakas ang agos, pero mataas na. Ito, nandito na nga tayo sa palengke.
palengke mga kabiyahe. Okay, mamaya. May mga nagtitinda pa rin naman ng ng mga isda mga kabiyahe. Ayun, diretso pa rin naman ng negosyo. Marami pa rin mga nagtitinda. Puro bangos. Halos karamihan bangos. Kasi tuwing baha mga kabiyahe, yan lagi ang inaabangan ng mga tao. Bangos kasi maapaw yung mga pispan na nag-aalaga ng bangos mga kabiyahe. Tayo sa may papuntang Pantalan ay binabaha din ang barangay Pantalan. At tayo sa barangay Pantalan mga kabiyahe at may pagbaha ng bahagya pero hindi naman ganun kataasan. Halos konting portion lang yung may baha. Sa nga pala sa Pantalan, sa port, sa bagsakan ng mga isda. Tingnan natin ang status ngayon ng na bagsakan ng isda. Binabaha ngayon kasi dati ito rin ang isa sa mga lumulubog pag binaha ang Bagong Bayan ay dito hanggang bewang na ang tubig kasi nga Palibasa ay malapit sa dagat. Kaya tingnan natin dito. Ito, medyo mataas na rin nandito na mga kabiyahe. Oh, morning po. Hello. Pakyawin mo na lahat.
Adri. So yun mga kabiyahe, bali na ipakita ko nga sa inyo na medyo mataas-taas na rin yung tubig at abot na rin sa babaan ng ng tao. Kaya yung mga nagtitinda ng isda ay nag-adjust sila. Tayo. Bali ito mga kabiyahe, ito yung sitwasyon ngayon dito po sa bayan ng Santa Cruz. At dahil nga po na ang Santa Cruz ay nasa ilalim ng signal number 1 dahil sa bagyong Christine, ay minabuti ko na i-update sa inyo ang mga kaganapan dito sa aming bayan, tulad nga ng mga lugar na binabaha at mga barangay. Nakita nyo naman na yung dating binabahang lugar ay medyo mababa pa yung tubig, kahit na medyo may pagbaha na, ay hindi pa ganun kataas. Maliban na lang nung tayo ay nagpunta sa Barangay Monserrat, ay talagang halos kalahati yata nung subdivision ng Monserrat ay talagang binaha at medyo mataas talaga yung tubig mga kabiyahe. At ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo mga kabiyahe ang sitwasyon ng ilog. Ng ilog, kung gaano kataas dito sa Santa Cruz Bridge. Mula sa Santa Cruz Bridge makikita natin kung gaano kataas. So yun mga kabiyahit, mga kasowerd, at nandito na nga tayo sa tulay ng Santa Cruz. At ito nga, ipapakita ko sa inyo yung kaganapan ng ilog ng Santa Cruz mga kabiyahe. Medyo mataas-taas na rin siya, pero hindi pa naman ganun kataasan ngayon. Medyo malakas na rin yung agos. Ayan mga kabiyahe. At yun, makikita nyo nga rito mga kabiyahe, yung taas ng tubig dito sa ilog ng Santa Cruz. Ito po yung Santa Cruz Bridge dito po sa bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe. At sana ay hanggang ganito na lang si Bagyong Christine, at wag na sana lumakas, para namang sa ganon ay hindi na patuloy na tumaas tong tubig sa ilog mga kabiyahe. At gawa ng may mga lugar nga dito sa Santa Cruz na medyo mababa at medyo may bahana. Kaya sana ay tumigil na si Bagyong Christine. At samahan nyo pa ako para i-update ko pa sa inyo yung mga lugar na dapat ay makita nyo dito sa bayan ng Santa Cruz. So,